kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Yan ang hamon ni Senator Erwin Tulfo sa mga kawani ng Department of Migrant Workers. Ayan ka na naman! Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandiyan na po kami sa perimeter. Doon sa member ng Quadcom, sir. Yan. Bago pumunta kami ng sa Congress, merong dito sa PGC, sa Hondo ni boss, may dala-dala na kaming mga paper bag, may laman ng pera. Yung anak lang ang bumoboses. Hindi siguro alam ng anak yung nanay, hinahatiran. Sino nagsabi niyan? Dito, hindi natin gagawa ng kwento yan, Nagbabase tayo dito. Si Senator Loren Legarda nagtatanong bakit daw siya sinama, ikakampi natin yung anak niya na si Rian na mag-expose ng katiwalayan sa bansa natin. Bakit niyo sinama si Senator Loren Legarda? Totoo naman sir na drop kami ng dalawang maleta doon sa bahay. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. OFW nagsalita na yung sinalubong ng OWA na 299 gutom sa Dubai. Nagka-booking na. Hindi natin alam kung meron ba talagang plano itong si Bongit dito sa ating mga kababayan na naiipit sa problema dyan sa Middle East. Si Tatay Digong wala pang may plano na, meron ng abiso. 'Di ba? Yan parang Diyos ko po, kahit magpaliwanag, wala kang makikita matinong paliwanag Sabihin ba naman magpunta kayo sa safe area, doon lang kayo sa safe area. Unggoy, ng tipaklong ka. Wala kang maaasahan. Sayang lang ang binabayad mong buwis. Sayang lang. Ang gusto nila, magnakaw, walang katigil sa pagdanakaw. Gutom mo, 299? Di ba? Delima, 2 beses pumunta sa townhouse. Nakipag-meeting. Ang pag-asa na lang natin dito. Si Saldico. Pag bumalik si Saldico, ang pag-asa na lang natin, ibunyag niya lahat kung sino yung pinadalahan ng mali-maletang pera. Senator Loren Legarda, hinatiran nila Saldico ng 2 maleta sa bahay niya. Aray ko, eto na, nagkakalabasa na. Hindi pala sila. Ito tanong lang. Ano ba ang intensyon nyo? Bakit kayo nagsisipagtakbo? Sa posisyon na gusto nyo, sa posisyon na kinuha nyo na yan. Ano ba ang talagang motibo nyo? Kasi ang hirap mga kasama, tatakbo sila pero merong maletang usapan. Sabi yan dito sa video hindi tayo nag-iimbento. Yan yung mga dinideklara ng mga 18 magagaling, matatapang na mga ex-marine. Di ba? Paliwanag na natin dito ano ito. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, iniulat ng GMA Integrated News na halos 300 Pilipino mula sa Dubai ang dumating sa Pilipinas. Ayon sa ulat na inilabas noong March 5, 2026, kabuuang 299 na Pilipino ang ligtas na nakabalik sa bansa habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa larawan na inilabas ng mga ahensya ng pamahalaan, sinalubong sa paliparan ang mga dumating na pasahero ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Makikita rin sa banner ang mensaheng "Welcome Home Kabayan" bilang pagtanggap sa mga Pilipinong nakauwi mula sa Dubai. Kasunod nito, naglabas din ng anunsyo ang Presidential Communications Office na nagsasabing 299 na Pilipino na apektado ng tensyon sa Middle East ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Yan lang ba?
Yan lang ba na 299 ang kaya nyo ma-repatriate? Marami ho ang naiipit, hindi lang sa Dubai. Maraming karatig na bansa ang nasasakop dyan. Nabigyan nyo ho ng pansin. O tapos nagwawala ito si Paul II at ang sabi, mga opisyal na nagpabaya sa gitna ng gulo, sa gitnang silangan, sinabon sa Senado. Diyos ko po. Bakit mga opisyal ang sisisihin nyo? Maglabas kayo ng pondo, iparepatriate nyo agad. Dapat ganon. Hindi yung papagalitan nyo kung wari. Pero mali-malita ang nakasalang at hinihintay nyo na lang. Papagalitan nyo kunwari. Tapos ano? Kayo bida? Ganun ba yun? Ba, nakakatawa naman kayo. O, tuloy. Ang anunsyo ay inilabas kasabay ng pagtaas ng pag-aalala sa kaligtasan ng mga Pilipinong nasa mga bansang malapit sa apektadong rehiyon. Gayunman, kasabay ng pagkalat ng naturang balita sa social media, may ilang komento mula sa mga netizen at individual na nagsasabing sila umano ay kabilang sa mga pasaherong dumating mula Dubai. Ano Ayon sabi? sa isang nagkomento online, ang naturang biyahe ay isang special flight na pinondohan umano ng gobyerno ng United Arab Emirates. Ayon pa sa Ayan. komento, ang mga sakay ng eroplano ay hindi umano mga overseas Filipino workers na inilikas, kundi mga turistang Pilipino, stranded passengers, at mga may connecting flights papuntang Pilipinas na naabutan lamang ng tensyon sa rehiyon. Ayun, hindi naman pala gobyerno ang gumastos. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Nangangailangan na ng tulong ang ating kababayan. Kung kay Tatay Digong lang, ando na yan. Naalala niyo ba yung COVID? Naalala niyo? Kung naalala niyo yung COVID, yung nagpa-mass repatriation, sa tulong yan ng gobyerno natin, sa tulong ni Tatay Digong. Ang kagandahan pa doon, eto siste. Yung mga kababayan natin na kailangan umuwi, libre kain yun. Yung iba may sahod, yung iba hindi na kayang pasahurin ng mga kanilang mga kumpanya. Pero ang kagandahan doon, pagka lapag sa NAIA, diretso ng na kanya-kanyang hotel kung saan nakasign na hotel. Tapos, meron yun, deliver kagad ng mga food pack. Tapos, parang 10,000 ata kagad. Libre uwi yun, Libre uwi. Ito, problema na, sakit sa bangs. Hindi kaya mapauwi. Problema na, naging problema pa. Isa pang komento na nagsabing ang mga pasahero ay kabilang sa mga flight na na-stranded sa airport sa Dubai matapos Grabe, no? maantala ang kanilang biyahe noong February 28, 2026. Ayon sa pahayag, ang ilan sa mga pasahero ay naribok lamang ng airline upang makauwi sa Pilipinas matapos ang aberya sa kanilang orihinal na flight schedule. Sa isa pang komento na kumalat sa parehong post, isang individual na nagpakilalang kabilang sa mga pasahero ng flight EK336 ang nagsabing wala umano silang natanggap na anumang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Puros kasinungalingan, anak ka ng bulo. Paano? Sa pagnanakaw, lagi nakatuon. Ito kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ito. Dapat ito yung number 1 na binibigyan na aksyon. Pero may papakita ako sa inyo, naaasar ako. Kahit kayo, naaasar Tignan mo. Sinabi niya, ulit Ang lang natin advice to. na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Wala kang immediate action. Yun lang ang sasabihin mo sa kababayan mo na nagpapasahod sa'yo. Wala kayong, ano ba tawag doon? Wala kayong sasabihin na maganda. Nagawan ng paraan. Hindi kagaya sinabi ni Tatay Digong dati, magbenta tayo ng mga aeroplano kung kailangan basta mapauwi ang ating kababayan. Ang ating mga bayani. Balik tanaw mo yung sinabi ni Tatay Digong. Di ba?
Yung mga panahon na kailangan kayo ng ating kababayan, ganyan lang ang sasabihin mo. Diyos mo Marimar. Sumasakit ang bangs ni Kuya Goods. Oh, tapos magdadrama kayo, mga opisyal na nagpabaya sa gitna sa Middle East eh. Gusto niya, tingnan nyo ha. Tingnan yung sinabi niya. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Kung ito ang pakikinggan mo, sigurado mapapaiyak ka na lang talaga. Mapapaiyak ka na lang. Problema yan eh. Diba? Hindi mo na nga alam kung ano mangyayari sa'yo habang nagkakaroon ng doom, 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 doom doon. Tapos ganyan lang maririnig mo. Wala kang man lang na, oy, darating na ang mga tutulong sa amin. Darating na ang gobyerno. Aray ko. Tapos ito, magdadrama sila. Sige. Sinabon sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpabaya umano sa gitna ng gulo sa Middle East. Bukod sa mga absent na kawani, hindi rin daw gumagana ang hotlines para sa mga OFW. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Yan ang hamon ni Senator Erwin Tulfo sa mga kawani ng Department of Migrant Workers. Ayan ka na naman! Salita ka na naman! Alam mo sa mga pronouncement, Sir, boss, amo manager, sa mga pronouncement mo na yan, lalo sa'yo magagalit ang taong bayan. Oo. Alam nyo sino may mali? Sisisihin nyo yung nandoon ng mga opisyalis? Mandato ng isang leader ang kailangan. Mabigat na mandato. Yung strong leadership. Pag sinabi, kailangan i-repatriate agad yan. Kailangan ng eroplano, 10 eroplano kaagad. Wala nga ganun. Kailangan daw magtago. Aray. Diyos ko po. Pero sa pagnanakaw, magagaling sila. Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs na nakadistino sa Middle East na apektado ng gulo ng Amerika, Israel at Iran. May mga natatanggap daw na Ano magagawa nito? Sige nga, sabihin nyo sa akin. May budget sila pero hindi sapat. Kukuha pa rin ng budget sa gobyerno yan. Yan ang tandaan nyo. Magkano lang naman ang binibigay na pondo dyan? Sa tingin nyo, makakakuha kagad ng eroplano? Sa kakarampot na pondo binigay nyo. Ganto ang ginawa ni Tatay Digong noon. Dahil magaling nga ang leader, ginawa niya ng paraan. Totoo lahat yan. Kaya ito, yung weak yung panggulo, walang ibang iniisip. Magtago na lang kayo. At wala nang kasunod na kwento. Kasi kung meron, dapat ang gagawin niyan, pupush niya kung sino yung dapat ipush. Hindi. Kwentong kotsero na lang lagi ang nangyayari. Natatandaan niyo ba yung sabi ni Tatay Digong noon? Hindi ko lang alam kung na-save yun eh. Tignan natin kung nandito. Yung sinabi ni Tatay Digong noon, kung kailangan magbenta natin ng mga eroplano para masagip lang ang ating mga kababayan, ibenta na lahat. Kaso, andito ata yun. Sana nandito para maibigay ko sa inyo. Pero kung wala tayong magagawa, baka dumaan pa sa feeds natin, di mas maganda. Ito ata yun. Tignan ko lang Sana ito. Wala na. So, mapunta na tayo dito sa ang takaw pala sa pera nito ni Lai, no? Lai, 2 beses pumunta sa townhouse, nakipag-meeting ayon sa ex. Sino ex? Ex-Marines. Okay. Ang takaw mo sa pera, Lai, Yung si Laila de Lima daw yung nasa affidavit ninyo, hindi daw. Ika ngayon, Lai. At saka nasa kulungan daw siya nun. So, paano siya nakatanggap at bakit siya binibigyan? Hindi, nung nakita ko sa 2 beses pumunta sa townhouse,
Dalawang beses siya nakipag-meeting po siya. Aray. May natanggap po siya. Yan ha, Lay Ano ha. ba yung dahilan? Bakit siya nakikipag-associate kay Sandy po? So, hindi ko na masyado, kasi kami, hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandiyan na po kami sa perimeter. Doon sa member ng Quadcom, sir, Yan. bago pumunta kami ng sa Congress, merong dito sa PGC, sa Hondo ni boss, may dala-dala na kaming mga paper bag na may laman ng pera. Marami po nilalagay sa sasakyan, sa van. Minsan kung kasya doon sa limo ni boss, nandun sa likod. So, kami ng pag-convoy papunta sa SOR, inaakyat namin, ang AA na yung distribute po. So hindi mismo yung congressman yung inabutan ninyo? Yung mga assistant bali kami nila. na nagkakasakyan. Yung executive assistant niya na po, yung nag-distribute niya po. So pag-aakot niyo ng pera, sir, pag de-deliver ninyo, may idea ba kayo kung kanino itong, alam na ninyo kung sino yung pagdadala ninyo o tatanggap? Opo, sir. Wala bang nagreklamo sa mga tumanggap na kulang yung na-receive nila o wala silang na-receive tapos kayo yung sinisi? Wala namang ganun na, sir. Hindi na namin yun, sir eh. Kasi panglabas na lang nila, sir, yung mga dala naming paper bag na may lamang pera, dala na rin nila, sir. Mga timawa sa pera, no? Ng Quadcom yun? Opo, Yung sir. delivery? Mga dalawang beses po, sir. Sana all. Kita nyo, isipin nyo ha. Kaya pala masigasig yung mga taga-Quadcom. Eto na, inamin. Kaya pala masigasig kayo bumira kay BP Sara. Sarap magmura, no? Ang sarap nila pagbumurahin. Ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong masasabi mo? Type mo sa comment section dito sa mga Tuwadcom. Kaya pala nagtatawanan sila, kaya pala ginigipit nila si BP Sara. Bayad naman pala talaga. Ayon sa video. Tuloy. Kaya pala ang ano nila, double time sa hiring. Yung mga paper bag niya, sir, bago magpunta ng Congress, bumibili kami mga paper bag yung sa BGC, sir. Lahat ng mga sir, national bookstore, mga paper bag, sir, na kasi yung 10. 10 milyon? Mabili. Tapos ibigay namin kay Paul. Sinisend lang sa Viber group namin. Paul, okay na ba ito? Okay na, sir. Yan. Kaya, So I'm sure that time alam niyo na ang kalokohan. hindi man namin. Hindi pa rin. So, sir, nag-iinala lang kami na bakit may ganun. Pero sa level namin, for security lang na nag-isakay sa VIP namin, sir. So, hindi naman kami nag-iisip ng hindi maganda security namin. At sa boss namin, siyempre, sinasahura niya kami. Okay naman pasabi ko sa amin. Saka, sir, yung pera na yon, alam namin pera yan, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yan. Yan yung pinto na totoo lang, sir. Galing ba ito sa bangko, boss, yung mga pera? Hindi nyo alam kung paano. Sir. O, sir, kasi hindi namin concern. Doon sa balye na kasi po, Doon yung binibilang, sir, eh. Saka doon na nila nire-repack o nilalagay sa mga concern. Sino nagbabagsak doon, boss? Yung nagre-remit sa kanya, sir. Sino yung boss? Iba-iba, sir, marami. Hindi naman namin talagang kilala lahat yung bumabagsak. So, pagbagsak doon, nandun kami. Ipapasok namin doon sa Valle Verde. Pagkatapos nun, bibilangin ni Paul sa ni Mark. Saka ibabalik sa Malita. So, dadali naman namin po sa Horizon. Sa pagkakaalam niyo, boss, mula sa ang office yung mga tao na yon or galing ba sa bangko yung mga yon? Hindi, sir. Bali, may iba-ibang probinsya. Saan kaya galing yung pera na yun? May bandang Norte, may bandang Bicol. Parang, Aray. So, ibig sabihin, galing din sa mga congressman yung mga pera. Kaya, politiko din. Hindi rin natin alam siya. Meron din, sir, na sa congressman. Pero lahat kasi hindi naman namin. Ang nakakalam mo, sir, yung AA. Sila kasi yung contact doon, yung kanino galing. Sir, yung pangalan na binabanggit niyo yung Paul at saka Mark,
kaninong tao yan? Kay Boss Saldi po. Sila yung pinaka-trusted ni Boss sa... Nako, ito na dapat ang palabasin. Yung dalawa, si Tiksay tsaka si Paul. Yan ang dapat iharap ngayon. Kasi pag kumanta yan at binigyan ng timbre yan ni Saldico, o Paul, at Mark, lumabas na kayo, magsalita na kayo. Tas-tas ang mga congressman na yan. Kaya pala ang tatapang ng apog nila. Bayad. Paper bag. Nagaling binili sa National Bookstore, Binili. Ayun, sabi sa video, Hindi na ito may pagkakaila, hindi na may tatago. Ngayon, subukan nyo pagalitin ng taong bayan. Ang nababalitaan namin, hindi na 16 trillion ang utang na Pilipinas. 18 trillion na. Galitin nyo pa ng galitin. Baka pag napuno ang taong bayan, sinasabi ni Aling Ledesma, bye for now, see you next year. Baka may lilipad na naman dito. Magkaiba yung malita at saka yung bilog. Iba pa yung dinideliveran ng mali-malita, iba pa yung or envelope lang. Yung malita talaga, yung bagsakan na lang doon, may dating speaker na Romualdez mo. Sa 42 McKinley Road, saka sa 14. Alam nila no? Alam nila. Binabanggit talaga kung ano yung address. Ibig sabihin talaga yung mga, ito ay nagtrabaho kay Saldico. So, kaya pala tahimik si Balulong ngayon. Napansin nyo ba si Balulong na lumabas at nagpa-interview sa media? Napansin nyo ba? Wala! Sa ngayon, malakas pa kayo. Hindi pa kayo pwedeng mapiga. Paano pag si BP Sara na nakaupo? Baka kayo magkantahan, Tapos sasabihin nyo pa, iimbestigahan nyo. Ang dami nyo magnanakaw! Nakakabuwisit kayo. Niloko nyo ang taong bayan. Masarap magmura kaso napipigilan lang natin mga Kapatid, baka ko makalimutan, kung kayo ang magdi-decide, kayo grupo ninyo, saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo, ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo magdi-decide, saan gusto nyo humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sa amin gusto na namin matudukan ito matapos na. Good! Para hindi na tayo hahaba. Ilan po, sir? Saan gusto nyo yung aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. Tama! So, panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oo, sir. Marines! Wala! Okay, so... Ayan na. Kailangan aksyonan. Sabi sa video, hindi tayo gumagawa ng kwento. Hindi tayo palagawa ng kwento na katulad ng mga ginagawang istorya ng mga bulager nila. At dito may sinasabi rin pangalan, isang babae na isang senadora, hinatiran umano nila Saldi ng 2 maleta sa bahay niya. Kakalabasan na dito, kaya pala tahimik. Yung anak lang ang bumoboses. Hindi siguro alam ng anak yung nanay, hinahatiran. Sino nagsabi niyan? Dito, hindi natin gagawa ng kwento yan, Nagbabase tayo dito. Si Senator Loren Legate nagtatanong bakit daw siya sinama, ikampi natin yung anak niya na si Rian na mag-expose ng katiwalayan sa bansa natin. Bakit niyo sinama si Senator Loren Legate? Totoo naman, sir, na drop kami ng 2 maleta doon sa bahay niya. Kasama mismo si Kung Saldi.
Ano kaya usapan nila? Ano pa ba? Hindi ko alam. Mas lalong tumatatag ang credibilidad ninyo, hindi ba? Kasi kung iniimbento nyo yan, hindi nyo isasama yung apektado ang kakampi natin. Yes po. Sorry sir, hindi man namin alam kung sino kakampi yung katotohanan na talaga yung namin. Hindi nakikita. Yun ang kakampi natin, boss. Katotohanan. Okay, sir, question po. Aside po kay may idea ho ba tayo kung sino talaga yung pinaka-punod doon na lahat? Pinakapuno. Nasa affidavit pa naman po. So ngayon, ang sinasabi ninyo, katotohanan lang, lahat ang sinasabi ninyo. So alam ko, pag sinasabi ninyong katotohanan ng lahat yung nilalahad ninyo, ibig sabihin, kahit saan tayo makakarating, hindi yun, hindi kayo pwedeng umatras. Yes. Kasi nandiyan na, kasama na din yung pamilya ninyo dyan. Yes po. Sa usaping politika po, hands off na po kami dyan kasi sa totoo lang, minsahero lang po kami ni Bustaldi ko. Wala po kaming ibang trabaho, kundi gampanan lang yung tasking namin araw-araw. Sa politikang usapin po, hindi na po namin pinahimasukan yan. Baka matumbok na niya kung sino talaga yun. Baka... Kasi pinagtugma-tugma ko lang, sir, kasi sabi niyo nga, may mga senaryo na tumanggap, di ba? Tutumbok niya yung sinasabi. Kaya tinanggal. Kasi nga, mayroong mga senador na Tumanggap. Pwede na po yung yung 90 plus na sinabi ni Tapogli. Pero kay boss, nasa 30 plus Sa isang araw. Kaya 30 plus yun kasi hati-hati. Security, yung sinasabi na maghahatid ng basura, tsaka may ipa-count transaction na paisa-isa lang yung dinadala sa mga ibang congressman. Sir, kung reaction nyo na kakasuhan daw po ni Trillanes yung 18 Marines na naglabas po ng ngayon. Ayan na nga yun, lumabas na nga yung kaso nito ni Trilling. Alam nyo naman yan. Iyakin yan. Di ba? Pag siya ngayon ang dinidiin, kaso para patigilin. O, pag siya ngayon ang gumagawa ng kwento, okay lang. O, si Trilling yan Di ba? Pakinggan nyo yung pahayag. Dito tayo nagtataka Anak ng bugi talaga Mapapalintik ka na lang talaga Etong mga nagsasalita, may ebidensya na at may mga detalyadong mga statement, yung affidavit pirmado, nakapag-sworn statement, pero ang paiimbestigahan yung status ng mga 18 marin. Pero dito sa mali-malitang usapan, hindi nila paimbestigahan. Diba? Nakakarindi. Pag iba ng pahayag ni Bonjing sa ICC, posible ba yan? Eto. Usaping ICC. Posibleng maging basehan para masampahan ng perjury case si Ombudsman Boying Rimulya matapos pag-amin o ang pag-amin nitong nakipag-usap siya sa mga investigador ng ICC. Sa Senate hearing kasi noong nakaraang taon, sinabi ni Rimulya na hindi raw ito nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Narito balita ni Margot Gonzalez. Muling inulit ni Ombudsman Boying Rimulya ang kanyang pag-amin kamag-ailan na totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Rimulya sa kanila, una nang ibinyag ang 18 dating sundalo. I was SOJ. It was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Can we refuse them? We cannot refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay ro sa mga ICC ron. Matatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nakaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Rimulya na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Rimulya,
Ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na sa Attorney Israelito Torion, posibleng maging basehan ito ng pagsasamba ng kasong perjury. Yan. The testimony of then DOJ Secretary Remulla was under oath. No, it was before a Senate proceedings and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony, no, in other proceedings. Maaari rin anya ito maging basehan. Ana, dumire-diretso yung testimony na yan at yung kaso na yan para mapanagot. Kasi kita nyo naman, nung una ayaw nila. Hindi sila makikipagtulungan. Nabago na yan. Yun ang sabi. So kilalanin natin yung mga attack dog ni Tamba. Kasi hindi ko alam kung sino gumawa ng video na ito, pero boses ito ni Kong Toby. Ano yan? Attack crocodile ni Martin Romualdez yan. No? Atake niya yan. Attack crocodile niya yan. Kung binabatikos ako ng mga yan, ng mga pumupuri, nagdedepensa, kay Martin Romualdez, karangalan ko yun, di ba? Ganyan talaga yung mga plastic, traidor, tirahin ka patalikod, di ba? Aray ko. Huli, buking, ang attack crocodile. Yan ang matitindi. Paano? Nakikinabang. Nakikinabang sila sa sandamakmak na kwarta, mali-maleta, meron pang paper bag. Bukod yung paper bag, bukod yung mali-maleta. Ang sarap. So ngayon may mga pangalan, Tuwadcom, dinadalahan, itong si Laila, itong si Loren, ayun ang sabi sa video. Kaya lagi kayong susubaybay dahil grabe ho. Kung hindi natin ipagtatanggol si BP Sara, sino magtatanggol sa kanya? Kaya solid natin, Mindanao, Visayas, at sinasabi nila sa kanila ang norte, sa inyo na ang norte. Pero may nagko-comment sa akin, taga norte, ayaw daw kay Bangag. Sabihin mo kung saan lugar ka, comment mo dyan. Marami na tayong mga subscriber nasa Amerika, Canada, Africa, marami. Europe, ang dami na ho. Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Vietnam, di ba? Yan ang sinasabi natin. Pag magaling ka talaga, magaling kang dumepensa, magaling kang magpaliwanag, susuportahan ka. Huwag mong kalimutan, mag-like, share, subscribe. Hanggang sa muli, hit mo yung bell para meron kang video araw-araw. Bye-bye!